Hindi sumagot si Jinwoo, pero sa isip-isip niya ay muntik na niyang iwan ang kanyang kapatid. Naisip niyang hindi ito isang panaginip lang. Patuloy namang nag-aalala ang kapatid niyang si Gina. Kung magpapatuloy daw ang mga galos ni Jinwoo, hihinto na siya sa pag-aaral at magtatrabaho para hindi na kailanganin ni Jinwoo na maging isang hunter. Tinanong ni Jinwoo si Gina kung nakikita niya ang isang bagay. Nakikita mo ba to? Nagtatakang nagtanong si Gina, ang alin? Itinuro ni Jinwoo ang kanyang harapan, kung saan may nakalitaw na parang isang system window mula sa video game. Paano ko ba ipapakita sa'yo? Galit na sabi ni Gina, Kuya, sigurado ka bang hindi naapektuhan ang ulo mo? Kung ganyan, subukan mo kayang buksan. Nag-aalangan man, sinubukan ni Jinwoo na buksan ang mensahe, at laking gulat niya nang ito ay bumukas nga. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpaalam na si Gina dahil may kailangan siyang puntahan. Samantala, sunod-sunod na lumabas sa system window sa harap ni Jinwoo ang mga mensahe tungkol sa mga quest at reward. Naalala niya na bago siya mawalan ng malay sa ibabaw ng altar, nakatanggap siya ng isang katulad na mensahe, isang quest na magpalakas. Sumigaw siya ng e-system at bumukas ang listahan ng mga kailangan niyang gawin. Isang babala ang lumitaw, kung hindi niya makukumpleto ang pang-araw-araw na gawain, dadalhin siya sa isang penalty zone, isa, na pabuntong hininga si Jinwoo. Haha, nagpapatawa ba to, naisip niya. Paanong magagawa ng isang taong nakakonfine sa ospital ang mga yon? Sige, titingnan ko na lang ulit mamaya. Kinagabihan, habang papalapit na ang deadline ng quest, isang notifikasyon ang lumabas, hindi mo na kumpleto ang daily quest. Dadalhin ka ngayon sa penalty zone sa loob ng isang takdang oras. Dahan-dahang iminulat ni Jinwoo ang kanyang mga mata at nataranta nang maramdaman ang isang pagyanig. Unti-unting bumibitak ang sahig at nagbago ang paligid. Ang sementadong sahig ay naging buhangin. Gulat na gulat si Jinwoo nang mapagtantong nasa isang disyerto siya. Hindi pa rin siya makapaniwala at iniisip na isa lamang itong panaginip. Bigla, isang dambuhalang halimaw, isang nakakatakot at napakalaking alupihan, ang sumugod mula sa likuran para atakihin siya. Lumabas ang isang penalty quest, survive. Ang layunin ay manatiling buhay hanggang sa maubos ang oras. Oras, 4 na oras. Pinagpawisan ng malapot si Jinwoo. Seryoso ba to? Sigaw niya habang tumatakbo para iligtas ang kanyang buhay sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa disyerto. Patuloy siyang hinabol ng halimaw na halos 1 kilometro ang haba. Matapos ang halos 4 na oras na pagtakbo, nang akmang lalamunin na siya ng halimaw, naubos ang oras. Nakumpleto mo na ang penalty quest, anunsyo ng system. Nagbago ang tanawin at dahan-dahan siyang ibinalik sa kanyang silid sa ospital. Basang-basa sa pawis at may itsurang halos wala ng buhay, makikita sa mukha ni Jinwoo ang hirap na kanyang pinagdaanan. Isang notifikasyon tungkol sa reward para sa natapos na quest ang lumitaw. Nais mo bang tanggapin ito? Habang naghahandang tanggapin ang reward, biglang pumasok ang isang nurse. Nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Jinwoo, napasigaw siya sa takot, Diyos ko. Anong nangyari dito? Tulong! Kinaumagahan, pinag-usapan ng mga staff sa ospital ang tungkol sa nangyari kay Jinwoo. Ano daw sabi ng doktor tungkol dyan? Tanong ng isa pa. Sumagot ang una, sabi ng doktor, mas mabilis daw magpagaling ang mga hunter kaysa sa normal na tao, kaya okay lang daw ang magaang na ehersisyo. Pero tingnan mo, tumatakbo pa rin siya. Magaang ehersisyo pa ba yan? Ilang oras na kaya siyang tumatakbo? 4 na araw na ang lumipas mula nang magising si Jinwoo, at may ilang bagay siyang napagtanto. Una, ang mga lumalabas sa harap ng kanyang mga mata ay hindi isang halusinasyon. Kahit walang ibang nakakakita, malinaw na malinaw ito sa kanya. Pangalawa, pagkatapos niyang makumpleto ang isang quest, nagbibigay ang system ng mga reward. Halimbawa nito ang full recovery, na agad na nag-aalis ng lahat ng pagod sa kanyang katawan na parang bula. Bukod doon, nakakuha rin siya ng stat points at isang random item box. Pwede niyang gamitin ang mga puntos para direktang palakasin ang kanyang sarili. Sa harap niya, lumitaw ang lahat,
ang kanyang status, skills, at inventory, kumpleto na parang nasa isang laro. Pakiramdam niya ay may kumokontrol sa kanya, ngunit hindi niya akalain na lahat ng ito ay totoo. Lumapit si Jinwoo sa reception at nagtanong kung maaari na siyang lumabas ng ospital. Pwede naman po, pero saan po ang puntan niyo? Tanong ng receptionist. Sumagot si Jinwoo, may kailangan lang akong asikasuhin sa Hapjeong Station. Hawak ni Jinwoo ang isang asul na susi, ito ang nakuha niya mula sa random reward ng quest. Ang susi ay may kakayahang lumikha ng isang instant dungeon na magagamit sa ikatlong pasukan ng Hapjeong Station. Quest Status Window Rewards. Siguro, lahat ng ito ay dahil sa double awakening, o baka ito ang proseso para makamit iyon, bulong niya sa sarili, habang mahigpit na hawak ang susi. Kung ganoon, sulit itong subukan. Ang pinakamahinang hunter sa buong mundo, ay nakakuha ng double awakening. Siguradong pagtatawanan lang siya ng iba kung marinig nila ito. Pero, naisip niya, tiwala ako sa bilis kong tumakbo. Kung may panganib na tulad ng dati, tatakbuhan ko lang sa abot ng aking makakaya. Sa pagpapasya, itinutok ni Jinwoo ang susi sa hangin sa harap ng gate. Nagsimula itong magliwanag, at isang malakas na asul na enerhiya ang bumalot sa lugar, na may kasamang mga kidlat. Lakas loob na pumasok si Jinwoo sa portal. Pumasok ka sa isang dungeon. Ang pasukan sa likod niya ay unti-unting nagsara, na ikinatakot ni Jinwoo. Ngunit ang nakapagtataka, ang mga tao sa labas ay normal lang na naglalakad-lakad. Isa itong ibang dimensyon, iba sa mga normal na dungeon na napuntahan niya noon. Gulat siya at hindi alam ang gagawin dahil sarado na ang daan palabas. Isang mensahe mula sa system ang lumitaw, hindi ka makakaalis sa dungeon hanggat hindi mo natatalo ang boss o gumagamit ng return stone. Naisip ni Jinwoo, noon, hirap na hirap ako kahit sa mga E-rank na halimaw lang. Ngayon, kailangan kong harapin ang isang dungeon ng mag-isa. Isang nakakakilabot na aura ang naramdaman niya mula sa madilim na pasilyo sa loob. Mananalo kaya siya? Sa gitna ng nakakatakot na itsura ng wasak na lugar, dahan-dahang humakbang si Jinwoo, puno ng takot at walang ideya kung ano ang naghihintay sa kanya. Ang masangsang na amoy sa paligid ay senyales na mayroong halimaw sa malapit. At tama nga ang hinala niya. Isang halimaw ang biglang sumugod, nakanganga ang malaking bibig na tila kayang lamunin ang lahat. Mabilis na umiwas si Jinwoo. Isang lobo. Kahit isa o dalawang goblin lang, halos ikamatay ko na, naisip niya. Kaya hindi ako sigurado kung kaya ko itong labanan. Ang lobo sa harap niya ay mabangis at tila gusto siyang lapain. Biglang nanginig ang mga binti ni Jinwoo at hindi na makagalaw. Bakit ganito? Ito ay dahil sa takot na bumabalot sa kanya. Muling sumugod ang lobo, at sunod-sunod na umiwas si Jinwoo sa mga nakamamatay na atake nito. Habang umiiwas sa isa pang atake, unti-unting napagtanto ni Jinwoo na naging magaan ang kanyang katawan. Talagang nakaligtas siya sa tiyak na kamatayan, at dahil dito, sumiklab ang lakas ng loob sa kanya. Ikinuyom niya ang kanyang kamao, at isang di inaasahang lakas ang bumugso mula rito. Sinuntok niya ang mabangis na lobo. Blag! Tumalsik ito ng ilang metro at bumagsak sa pader. Laking gulat ni Jinwoo sa sarili niyang lakas. Ngunit tila hindi gaanong naapektuhan ang halimaw. Muli itong sumugod. Pero sa pagkakataong ito, hindi na tumakbo si Jinwoo, pinili niyang harapin ito. Sunod-sunod ang mga suntok na pinakawalan ni Jinwoo sa ulo ng lobo, ngunit habang tinatamaan niya ito, lalo lang itong nagiging agresibo. Hindi ito gaanong tinatablan ng mga ordinaryong pisikal na atake. Habang lumalaban, hindi pa rin buo ang tiwala ni Jinwoo sa kanyang sarili. Sanay siyang hindi gumalaw ng walang mga healer o kasama sa party. Ang tanging sandata niya ay ang sarili niyang katawan. Kung sana lang mayroon akong magic weapon. Doon niya naalala na mayroon siyang inventory. Iniunat niya ang kanyang kamay at mula sa kawalan, isang espada ang lumitaw. Hindi niya maintindihan kung paano ito napunta roon, pero hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Iwinasiwas niya ang espada at tinaga ang mabangis na lobo, na agad nahati sa dalawa.
Ito yata ang espadang naiwan ni Ewe Kim Sang-shik sa double lair, naisip niya. Isang anunsyo ang lumabas mula sa system, binabati kita. Napatay mo ang isang steel fenge lycan. Nag-level up ka na. Hindi ba't binili ni Ewe Kim ang espadang ito sa halagang 3 milyong won, bulong ni Jinwoo sa sarili. Kailan may hindi pa siya nakahawak ng ganito kamahal na sandata. Sunod-sunod na lumitaw ang iba pang mga lobo. Ngayong may armas na siya, hindi na dapat siya matakot. Ngunit bigla, hindi niya mayangat ang espada. Habang papalapit ang mga halimaw, muling bumangon ang nag-aalab na determinasyon ni Jinwoo. Sa isang malakas na puwersa, iwinasiwas niya ang espada at pumatay ng isa. Kinagat naman ng natitirang lobo ang talim ng kanyang espada. Puno ng nag-uumapaw na determinasyon, buong lakas niyang tinaga ang ulo nito hanggang sa maputol. Habang nakatingin sa mga nakahandusay na lobo, napabulong si Jinwoo, kung ikukumpara sa mga halimaw sa lugar na yon masyado kayong mahihina. Sa pagpatay ng mga halimaw, tumaas ang mga stats at lakas ni Jinwoo. Mukhang mas epektibo ang pag-level up sa pamamagitan ng pangangaso kaysa sa pagkumpleto ng mga daily quest. Hindi niya pa alam kung gaano kalaki ang ilalakas niya sa bawat pag-level up, ngunit ang pinakapansin-pansin ay ang kanyang strength. Tumaas ito ng 10 puntos. Siguradong malaki ang pagbabago nito. Sa wakas, unti-unti na niyang naintindihan ang sistema. Nagtaka siya kung mayroon bang magic core na nahulog mula sa mga halimaw. Akala niya lahat ng halimaw ay mayroon nito, ngunit mukhang iba ang kaso rito. Napagtanto niya na dahil ang lugar na ito ay kontrolado ng isang system na parang laro, ang mga nilalang dito ay bahagi rin nito. Kaya naman, sa halip na magic core, mga item ang nahuhulog mula sa kanila. Ayon sa system, ang nakuha niya ay Lycan's Fang trash item. Isang malaki at matulis na pangil. Maaari mo itong itago o ibenta sa shop. Binuksan ni Jinwoo ang shop. Sa halip na magbenta, sinubukan niyang bumili, pero sinabi ng system na hindi pa sapat ang kanyang level. Muling nagtanong ang system, nais mo bang ibenta ang Lycan's Fang? Kinumpirma ito ni Jinwoo at agad siyang nakatanggap ng 20 gold. Nag-alinlangan si Jinwoo kung ano ang katumbas na halaga nito sa totoong mundo. Baka naman ang dungeon na ito ay E-rank lang din siguro, hindi gaanong malaki ang halaga nito, naisip niya. Ang iniisip niya ngayon ay kung paano makakalabas. Kailangan niyang talunin ang boss, ngunit hindi magtatagal ay maubusan siya ng pagkain at tubig. At kahit pa sabihing E-rank lang ang boss ng dungeon na ito, alam niyang masyado pa rin itong malakas para sa kanya sa ngayon. Ngunit sa halip na sumuko, nagpasya siyang kailangan niyang magpalakas pa. Kaya naman, buong bagsik niyang sinugod ang mga natitirang lobo para lipulin ang mga ito. Sa bawat isang mapatay niya, may isa namang hahalili para sumugod. May determinasyon sa mga mata ni Jinwoo. Wala na itong kwenta. Patay na rin naman ako dati, bulong niya sa sarili. Buong lakas siyang sumugod sa kumpol ng mga lobo. Ang kanyang mga pagwasiwas ng espada ay parang isang bagyo, sa bawat tama nito, isang lobo ang bumabagsak. Biglang may isang kumagat sa kanyang balikat. Sa galit, lumingon siya at sa isang tagalang ay tinapos ito. Nag-aalab ang diwa ng pakikipaglaban sa puso ni Jinwoo. Hindi ako basta-basta mamamatay sa lugar na to. Kaya huwag kayong umasang magiging madali ang pagkamatay nyo, sigaw niya. Sa bilis na parang kidlat, sinugod niya ang mga lobo at pinagpapatay ang mga ito. Kalahating hubad at duguan, nakatayo si Jinwoo sa gitna ng mga bangkay ng halimaw. Hindi siya maaaring sumuko. Kailangan niyang lampasan ang kanyang mga limitasyon. Kung susuko siya ngayon, tiyak na magiging abo siya sa lugar na ito. At kung mamatay siya, mawawala ang lahat, hindi na niya mapoprotektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Kaya naman, hindi siya maaaring yumuko na parang isang talunan. Kung ito ang paraan para lumakas, handa si Jinwoo na sundin ang mga di kapanipaniwalang patakaran na ito. Ang tunog ng bakal na tumatama sa laman ay patuloy na umalingaw-ngaw. Naging marahas ang labanan, at kung saan man dalhin ni Jinwoo ang kanyang espada, mga bangkay ng halimaw ang bumabagsak. Isang anunsyo ang lumabas mula sa system, natanggap mo ang titulong Wolf Slayer.
Tahimik niyang tiningnan ang espadang hawak niya. Pagkatapos ng laban, may lamat na ito. Siguradong hindi na ito maayos pa. Naalala niya noong bumili siya ng isang punyal sa halagang 50,000 won. Bagamat nakatulong ito sa pangangaso, agad din itong nasira ng labanan niya ang boss. 3 magic core lang ang nakuha niya noon. Mula noon, hindi na siya bumili pa ng mamahaling armas. Tinitigan ni Jinwoo ang espadang may lamat, napangiti, at bumulong, kahit nawasak ka na, mag-isa kang lumaban hanggang sa huli. Maraming salamat. Isang notifikasyon ang lumabas, ang titulong Wolf Slayer ay ibinibigay sa isang bihasang mangangaso ng mga lobo. Magbibigay ito ng 40% na karagdagang karanasan kapag pumapatay ng mga halimaw na kabilang sa beast type. Tiningnan ni Jinwoo ang kanyang inventory, 34 na Lycan's Fang, 2 sirang punyal, 1 leather armor, at 1 heartstone. Mas marami kaysa sa inaasahan ko, naisip niya. Hawak ang heartstone, nagpasya siyang huwag munang bumalik, ipagpapatuloy niya ang laban. Mahigpit niyang hinawakan ang bato. Tiyak na magkakaroon pa siya ng ganitong pagkakataon para lumakas. Ano kaya ang mangyayari kung gagamitin ko ang heartstone? Basta na lang ba itong maglalaho? Sa huli, naramdaman ni Jinwoo na para siyang isang laruan na kontrolado ng isang di nakikitang nilalang, gaya ni Sun Wukong sa palad ni Buddha. May determinasyon sa kanyang mga mata habang nakatingin sa daan sa unahan. Susulong o atras. Ibinalik niya ang bato sa kanyang inventory at dahan-dahang humakbang pasulong. Ipinagpatuloy niya ang paglipol sa mga halimaw. Sunod-sunod ang kanyang pag-level up. Habang tumataas ang kanyang level, mas nagiging madali ang pakikipaglaban. At habang mas marami siyang uri ng halimaw na natatalo, mas nararamdaman niyang lumalakas siya. Ang mga halimaw dito ay patuloy na lumilitaw, hindi tulad sa mga ordinaryong dungeon. Pakiramdam ni Jinwoo, para silang mga simulated na nilalang sa isang laro. Kung ganoon, hahanapin ko kung saan sila nanggagaling, naisip ni Jinwoo. Tumingin siya sa itaas. Isang unggoy pagkatapos ay isang pusa ang lumitaw. Sa ilang mabilis na taga, agad silang naglaho. Tiningnan ni Jinwoo ang pangalan ng isang lobo sa harap niya at napansin, mukhang nagbabago ang kulay ng pangalan nila depende sa lakas nila. Puti para sa mahina, orange para sa malakas, at pula para sa napakalakas. Noong una, kulay orange ang pangalan ng Lycan, ngunit kalaunan ay naging puti. Mukhang lumakas na nga siya. Ngunit kahit sa kasalukuyan niyang lakas, hindi sigurado si Jinwoo kung kaya niyang talunin ang naghihintay sa ibaba. Isang nakakakilabot na aura ang umaakyat mula sa hagdanan, at isang malamig na takot ang bumalot sa kanya, dahilan para siya ipagpawisan. Malaki na ang itinaas ng kanyang mga stats, ngunit hindi niya mahulaan kung ano ang nag-aabang sa kanya, gaano kalakas ang mga yon. Pabagal na ng pabagal ang pagtaas ng kanyang level, at ang espada niya ay mukhang bibigay na. Ngunit buo pa rin ang kanyang desisyon na bumaba. Dahan-dahan siyang lumakad pababa sa hagdanan patungo sa isang di pamilyar na lugar. Bigla, isang anino ang sumugod mula sa kadiliman sa napakabilis na paraan. Ginamit ni Jinwoo ang kanyang espada para salagin ito, ngunit napakalakas ng puwersa nito kaya tumalsik siya at bumangga sa pader. Umubo siya ng dugo. Pagkatapos ng malakas na pagtama, nabali rin ang espada sa kanyang kamay. Gulat na gulat si Jinwoo. Sa harap niya, tahimik na nakatayo ang halimaw. Ang pangalan nito, Blue Venom Fange Kasaka, the Swamp's Ruler. Kahit lumakas na siya, kulay orange pa rin ang pangalan nito. Ikaw ba ang boss dito? Tanong niya. Dahan-dahan niyang dinampot ang bali niyang espada at humarap sa halimaw. Umigkas ito at umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging sigaw. Napakataas nito, halos ilang metro. Naisip ni Jinwoo na hindi kayang tumagos ng kanyang sirang espada sa napakakapal nitong balat, at tiyak na walang epekto ang kanyang mga suntok. Tinitigan siya ng ahas, at walang pag-aalinlangang sumugod ito. Ibinuka nito ang panga na nagpakita ng 2 pangil na kasing haba ng mga espada. Mabilis na umiwas si Jinwoo at gumanti ng sunod-sunod na taga. Ngunit tila hindi man lang ito nasaktan.
Ginamit ni Jinwoo ang bigat ng kanyang katawan para dagdagan ang lakas ng kanyang mga atake, kasabay ng kanyang bilis para subukang sirain ang depensa nito, ngunit wala siyang maisip na paraan para malusutan ang makapal na balat nito. Walang tigil ang mababangis na atake ng ahas, at nahihirapan na si Jinwoo. Kahit gaano siya kabilis umiwas, natamaan pa rin siya ng isang malakas na atake na nagpagulong sa kanya sa sahig. Akala niya lumakas na siya, ngunit sa katotohanan, napakahina pa rin niya. Dito, habang mahigpit na hawak ang bali niyang espada, bumalik ang determinasyon na maging malakas, para takasan ang nakaraan bilang ang pinakamahinang hunter. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Emir Song, laging sinasabi ng mga tao na ikaw ang pinakamahina sa buong mundo. Kailangan niyang patunayan na mali sila. Bumalik sa laban, hindi na tumakbo si Jinwoo. Pinili niyang harapin ng direkta ang mabangis na ahas. Nakatatak sa akin ang pangalang yon dahil napakahina ko. Pero diyan ay kahinaang ay hindi isang bagay pagtatawanan niyo lang, sigaw niya sa galit at sumugod siya sa ahas. Ang bawat atake niya ay puno ng lahat ng galit at sama ng loob na matagal na niyang kinimkim. Sa wakas, napagtanto niya, ang lakas ang siyang dahilan kung bakit siya yumuyuko sa takot. Hindi siya poprotektahan ng mga mapagkunwari. Ang purong lakas lang ang mananaig sa lahat. Ang takot ang magpapaluhod sa iyo. Habang nagbabalik ang mga alaala, mas lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Nandito siya para maging malakas, para maging ibang tao. Muling humampas ang ahas, at tumalsik na naman si Jinwoo sa pader. Pagod at hirap, pilit siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng iba't ibang emosyon, puot, determinasyon, at ang uhaw sa kapangyarihan. At muli sumugod siya. 1, 2, 3 taga, hindi pa rin sapat. Kung ikukumpara sa halimaw noon, kung ikukumpara sa takot na naramdaman ko noon. Wala lang ngayon, sigaw niya, at muling itinaas ang kanyang sirang espada. Sa isang sigaw, muling sinugod ni Jinwoo ang ahas gamit ang kanyang sirang espada. Isang malakas na taga ang tumama sa katawan nito, na nagpaumbol dito sa sakit. Mabilis itong lumingon para umatake, ngunit mas mabilis na nakakapit si Jinwoo sa leg nito. Sa pagkapit sa nagwawalang halimaw, ginamit ni Jinwoo ang kanyang mga kamay para sakalin ito. Ito pala inilagay ko pala ang lahat ng stat points ko sa lakas. Hindi pa niya natatapos ang kanyang iniisip nang sumigaw sa sakit ang ahas. Ikiniskis nito ang sarili sa pader para matanggal si Jinwoo, ngunit sa kabila ng hirap, hindi siya bumitaw. Muli siyang sumigaw, mamatay Aliene. Mamatay Aliene. Sa wakas, umubo ng dugo ang ahas. Samantala, sa ospital, tinanong ng doktor ang nurse, hindi pa ba bumabalik si Song Jinwoo sa kwarto niya? Kinumpirma ito ng nurse. Opo, umalis po siya kaninang umaga pa. Bakit kaya hindi pa siya bumabalik hanggang ngayon? Nagtatakang tanong ng doktor. Magaling naman po ang recovery niya. Malapit na rin siyang ma-discharge, sabi ng nurse. Mahinang sumagot ang doktor, pagdating sa mga hunter, hindi tayo nakakasiguro. Kailangan nating hintayin na maging stable talaga ang kalusugan niya. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Sabi nila mayayaman daw ang mga high-rank hunter, pero ang mga low-rank ay halos walang pera. Bukod pa dyan, napakadelikado ng trabaho nila. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa nilang gawin yon. Nanginginig siya sa tuwing naiisip niya ang mga sugat ng mga hunter na dinadala sa ospital. Nagtatakang nagtanong ang nurse, bakit po? Hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila sa loob ng mga dungsyon, pero kakaiba ang mga sugat nila. Basang-basa sila sa dugo, at iba talaga sa mga karaniwang aksidente. Isang himala na nabubuhay pa sila sa ganoong kalagayan, sagot ng doktor. Hindi po ba isang himala na nakakalabas sila ng buhay mula sa isang dungyon? Hindi, sabi ng doktor. Kahit ang pinakamahinang hunter, kumpara sa normal na tao, mas malakas pa rin sila. Ang mga hunter mismo para na rin silang mga halimaw. Sa kabilang banda, sunod-sunod na anunsyo ang naririnig ni Jinwoo, nag-level up ka. Nag-level up ka. Natawa siya sa sobrang tuwa. Haha! Mukhang lumakas na naman ako. Pagod na pagod, sumandal siya sa bangkay ng ahas.
Tumingala siya at nakita ang isang notifikasyon, napatay mo ang Swamp's Ruler, Blue Venom Fange Kasaka. Pagkatapos ng laban, sira-sira na ang damit at armas ni Jinwoo. Masakit ang buo niyang katawan, ngunit bilang kapalit, nakatanggap siya ng isang punyal na mas maganda pa sa espada ni Ewik Kim Sang-shik. Isang punyal na gawa sa pangil, hindi sa buto. Dobling mas mataas ang attack power nito kaysa sa espada, at mayroon pang paralysis at bleeding effect. Nakakuha rin siya ng Kasaka's Venom Pouch, isang rank item, isang supot ng purong lason mula kay Kasaka na may napakababang drop rate. Kapag ininom, patitigasin nito ang balat, 20% damage reduction, ngunit magpapahina sa mga kalamnan, 35% strength reduction. Matapos ang lahat, bumalik sa normal ang paligid. Tumingin si Jinwoo sa paligid. Anong oras na kaya? Bigla, isang sundalo ang lumapit mula sa likuran. Sino ka? Paano ka nakapasok sa istasyon? Hindi mo ba narinig ang emergency announcement? Nang makita ni Jinwoo ang uniforme ng sundalo, nagtanong siya, anong nangyayari? Napansin ng sundalo ang punyal sa kamay ni Jinwoo. Isa kang hunter. Bago pa makasagot si Jinwoo, agad na nagbago ang tono ng sundalo. Paumanhin po. Hayaan niyo po akong ihatid kayo. Dito po ang daan, Sir Hunter. Hindi maintindihan ni Jinwoo kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo ng sundalo. Sa labas, nagkalat ang mga bangkay ng halimaw sa wasak na lungsod. Mukhang may isang gate na nagbukas malapit dito. Nakalabas na ba ang mga halimaw mula sa gate? Tanong niya sa sundalo. Mabilis na sumagot ang sundalo, nalinis na po ang mga halimaw sa paligid. Ang natitira na lang po ay yung pinakamalaki. Itinuon ni Jinwoo ang kanyang tingin sa unahan. Pagkatapos ng laban, tumalas ang kanyang mga pandama. Nararamdaman niya kung nasaan ang boss. Sa di kalayuan, isang dambuhalang halimaw ang nagwawasak ng syudad. Walang tigil ang atake ng mga hunter, pero tila hindi man lang tinatablan ang dambuhalang golem. Mabilis namang inililikas ng mga sundalo ang mga sibilyan at mga usyosong reporter. Bilisan ninyo! Umalis na kayo sa peligrosong lugar na ito. Samantala, nagbubulungan ang mga tao. Anong ginagawa ng mga hunter na yan? Hanggang kailan sila lalaban ng ganyan, sana matalo na nila agad. Tignan mo, wasak na ang syudad at hindi mabilang ang pinsala. Sa gitna ng labanan, sumigaw ang isang hunter, healer. Bilisan mo, ay heal mo ang tanker. Ginagawa na namin ang lahat, sagot ng mga healer. Nasaan na ang main attacker? Bakit hindi man lang natitinagyan sa mga atake natin? Sumagot ang isa, masyadong mataas ang depensa niya, at wala tayong mage para basagin ito. Mula sa di kalayuan, tahimik na pinapanood ni Jinwoo ang sitwasyon. Nakita niyang walang kooperasyon sa pagitan ng mga hunter. Masyadong mababa ang kanilang rank, 8 E-rank at isang rank na tanker lang na hindi sapat ang pinsalang nagagawa. Naubusan na sila ng lakas, at ang mga healer ay 2 rank at 1 rank lang. Itinuon ni Jinwoo ang kanyang tingin sa rank healer, isang babaeng pamilyar sa kanya. Anong ginagawa mo dyan? Sigaw ng isang babaeng hunter kay Juhi. Kailangan ko ng healing. Hindi ba't rank healer ka? Tulala si Lee Juhi, dala pa rin ang matinding trauma mula sa nangyari sa Double Lair. Walang tigil siyang humihingi ng tawad habang nanginginig na sinusubukang mag-heal. Sa tuwing sinusubukan niyang tulungan ang nasugatang hunter, bumabalik ang mga nakakatakot na alaala at napupuno siya ng takot. Ngunit alam niyang kung tatakbo siya, walang tutulong sa iba. Nakita ni Jinwoo ang kalagayan ni Juhi. 1 linggo na ang lumipas, pero hindi pa rin niya nalalampasan ang trauma niya, naisip niya. Ganyan talaga katulad ko rin. Biglang nagbago ang tingin ni Jinwoo. Itinaas niya ang bali niyang espada. Hindi. Kailangan kong lampasan ito. Mabilis niyang sinuri ang sitwasyon. Tinantiyan niyang ang golem ay drunk lang, mas mahina kaysa sa kasaka nakakatapos lang niyang talunin. Kung mababasag ko lang ang depensa niyan, naisip niya, kaya ko to, kailangan ko lang ng isang napakalakas at nakapokus na tira para mabasag ang core ng gagong batong yan. Ang mga kalamnan sa braso ni Jinwoo ay umigting.
Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas para sa isang atake. Heto ene. Pinaikot niya ang kanyang katawan at ibinato ang sirang espada na parang isang palaso diretsyo sa dambuhalang golem. Kung magpapatuloy ito, mamamatay tayong lahat, sigaw ng isang hunter. Wala bang darating na high-rank hunter? Mamamatay na ang tanker natin. Anong gusto mong gawin ko? Paubos na rin ang mana ko, sagot ng isang healer. Bigla, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw ng isang bagay ang tumama sa ulo ng golem. Natigilan ito at natumba. Nang makita ang pagkakataon, sabay-sabay na sumugod ang mga hunter. Sunod-sunod ang kanilang mga atake sa huminang halimaw. Sa wakas, bumagsak ito. Nagawa natin. Panalo tayo, sigaw nila sa tuwa. Ngunit isang hunter ang napaisip sa gitna ng selebrasyon. Teka, parang kiliti lang ang mga atake natin kanina. Paanong bigla na lang itong humina? Hindi wala tayong nagawa. Kanino galing ang ibinatong iyon? Iyon ang pagbato na nagpabagsak sa halimaw. Ano ng bagay yung nagpatalsik sa ulo ng golem? Tanong ng isang hunter. Napansin ng drunk na tanker na may isang bali na espada na nakatarak sa katawan ng golem. Isang boss na golem na katapat ng 10 hunter ay natalo lang ng isang sirang espada. Sino? Lumingon siya at tinanong ang isang sundalo sa malapit. Nakita mo ba kung sino ang nagbato nito? Mabilis na sumagot ang sundalo, isang hunter po doon sa banda roon. Ngunit nang lumingon sila, wala na si Jinwoo, ni isang anino ay walang naiwan. Grabe ang lakas ng pag-atake. Siguradong isang high-rank hunter yon, naisip ng tanker. Sa kabilang banda, hindi inakala ni Jinwoo na isang bato lang ay tumba na agad ito. Siguro mababa na rin ang niya, bulong niya sa sarili. Mula sa di kalayuan, tila natanaw ni Juhi ang anyo ni Jinwoo. Sa harap ni Jinwoo, ipinakita ng system ang kanyang kasalukuyang mga stats. Kinabukasan, sa ospital, abala si Jinwoo sa kanyang pang-araw-araw na ehersisyo mula sa system. Makikita ang katawan ni Jinwoo na tila hinulma, walang tigil siya sa pag-sit up at pag-push up, basang-basa sa pawis. Biglang pumasok ang isang nurse at, nang makita ang kahanga-hangang pangangatawan ni Jinwoo, agad siyang namula. Ay, pasensya na, sabi ni Jinwoo. Naku, hindi. Okay lang, kasalanan ko rin naman, nahihiyang sagot ng nurse habang umiiwas ng tingin. Habang nagsusuot ng damit si Jinwoo, palihim siyang sinisilip ng nurse. Grabe, parang inukit ang katawan ng pasyenteng to, bulong niya sa sarili. Para hindi mahuli, natatarantang nagtanong ang nurse, gusto niyo na po bang ma-discharge ngayong araw? Kalmadong sumagot si Jinwoo, opo. Kinuha ng nurse ang telepono at sinabing, pahingi na rin po ng number ninyo. Inosenteng inakala ni Jinwoo na para ito sa mga resulta ng pagsusuri na kailangang ipadala sa kanya, kaya ibinigay niya ito. Sa apartment kung saan nakatira ang magkapatid, naghahanda na si Gina na pumasok sa eskwela nang lumabas si Jinwoo na inaantok pa. Gina, papasok ka na? Tanong niya. Lumingon si Gina. Oh, gising ka na pala, kuya. Ngunit nang mapatingin siya sa ibaba, nagulat siya sa mga ibis ni Jinwoo. Kuya, nag-workout ka ba nitong mga nakaraang araw? Medyo lang, sagot ni Jinwoo. Lumapit si Gina at sinuri ang kapatid. Mas matipuno ka ngayon at parang mas tumangkad ka. Teka, tumatangkad pa ba ang mga lalaki pagkatapos ng 20? Hindi sumagot si Jinwoo. Sa halip, sinabi niya, dalhin mo yung payong. Hindi naniwala si Gina na ulan kaya tatanggi sana siya, ngunit inikot siya ni Jinwoo at inilagay ang payong sa loob ng kanyang bag. Sige na, ingat ka. Nang makaalis na ang kapatid, lumingon si Jinwoo sa system window. 1-0 Ron, kailangan ko nang simulan to para umabot sa oras. Tiningnan niya ang kanyang katawan sa salamin. Hindi siya makapaniwala na sa loob lang ng ilang linggo, ganito kabilis ang naging pagbabago ng kanyang mga kalamnan at pisikal na lakas. Ibig sabihin, direktang naapektuhan ng system ang kanyang katawan. Sa wakas, naintindihan na niya, habang tumataas ang kanyang stats, nag-a-adapt ang katawan niya para umayon dito. Habang nakatingin sa system, nag-isip si Jinwoo. Dapat siguro magdagdag pa ako ng points sa strength.
Ngunit nang maisip niyang ilagay lahat ng puntos doon, napangiwi siya. Baka tumaas nga ang damage niya, pero mawawalan naman ng balanse ang ibang stats niya. Magdagdag na lang kaya ako ng konti sa agility. Mukhang magandang plano yon. Habang nag-iisip kung saan ilalagay ang mga puntos, biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito sa pag-aakalang mula ito sa Hunters Association. Ngunit ang landlady pala nila yon, naniningil ng upa dahil hindi pa siya nakakabayad. Pwede po bang sa susunod na buwan na lang, pakiusap ni Jinwoo? Pumayag naman ito. Matapos ibaba ang telepono, napabuntong hininga si Jinwoo habang iniisip ang tungkol sa kanyang double awakening at ang kakulangan niya sa pera. Kung isa nga siyang reawaken, ibig sabihin, mas mabilis siyang kikita ng pera kaysa dati. Kung magpapatuloy ang paglakas ni Jinwoo sa bilis na ito, mabilis siyang mapapabilang sa hanay ng mga pinakamalalakas na hunter. Ang mga hunter ay kumikita sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw para makakuha ng mga magic crystal. Kung mas mataas ang rank ng isang hunter, mas mataas ang rank ng dungeon na kaya nilang pasukin, at mas mahalaga ang mga magic crystal na makukuha nila. Dahil dito, pinakamalaki ang kompetisyon sa mga rank at e-rank na dungeon, dahil karamihan sa mga hunter ay may mababang rank. Gayunpaman, ang mga e-rank na tulad ni Jinwoo ay madalas na hindi tinatanggap sa mga party, at kahit makasali, napakahirap humanap ng raid. Si Jinwoo ay isang e-rank, at ni minsan ay hindi pa siya nakasali sa isang rank na raid. Ang pagpili sa mga miyembro ng raid ay laging nakabase sa kakayahan, kaya naman hindi makaalis si Jinwoo sa titulong si pinakamahinang hunter sa buong mundo. Habang nanonood ng balita sa RI, pinag-isipan niya kung dapat na ba niyang ipakita ang kanyang tunay na lakas. Kung gagawin niya ito, tiyak na mas malaki ang kikitain niya. Ngunit kasabay nito, tiyak na pag-interesan siya ng mga matang mapang-abuso at may inggitin. Sa huli, nagpasya si Jinwoo na hindi niya ito ipapaalam kahit kanino hanggat hindi pa niya kayang protektahan ang kanyang sarili. Pero sa ngayon, naisip niya habang nakatingin sa kanyang telepono, kailangan ko munang kumita. Mas maganda kung makakasali siya sa isang strike force. Sakto, isang notifikasyon para sa isang raid ang lumitaw sa kanyang telepono. Nagbago ang eksena at lumipat sa isang paaralan, kung saan dahan-dahang lumapit si Jinwoo sa isang grupo ng mga hunter. Isang lalaki ang masayang bumati sa kanya, "Ako si Hwang Dong-suk." "Sung Jinwoo," sagot niya. "Ikaw yung e-rank, di ba?" tanong ni Hwang Dong-suk. Tumango lang si Jinwoo. Bigla, isang lalaking kulot ang buhok sa grupo ang tumuro kay Jinwoo. "Kilala kita. Sikat ka, di ba? Ano nga ulit yung tawag sa'yo?" "Ah, ang pinakamahinang hunter sa buong mundo." Natawa ng malakas ang kasama nito. Pinatigil sila ni Hwang Dong-suk sabay tapik sa balikat ni Jinwoo. "Tama na yan. Ang mahalaga ay ang bilang." Lumapit siya at nag-abot ng isang kontrata. Nakasaad dito ang 2 milyong won bilang bayad para lang mapunan ang bilang ng miyembro. Hindi na kailangang lumaban ni Jinwoo dahil isa lang itong rank na raid. "Pirmahan mo na to," sabi niya. Tiningnan ni Jinwoo ang sitwasyon. May 5 rank sa grupo at ang 4 na natitira ay mga rank. Ayon sa patakaran, ang isang rank na raid ay nangangailangan ng 10 miyembro at kalahati sa mga ito ay dapat rank o mas mataas. Kaya naman sa mga ganitong sitwasyon, kailangan nilang kumuha ng mga filler o pampuno ng bilang para lang makabuo ng isang strike force. Biglang may isa pang lalaking dumating. "Ako si Eugene Ho, 22 taong gulang, isang rank," pagpapakilala niya. Mukhang tinawag din siya bilang pampuno, tulad ni Jinwoo. Binati siya ni Jinwoo bilang paggalang. Napansin ni Jinwoo ang mga kagamitan nito na kumikinang at mukhang mamahalin, marahil ay anak ito ng isang bilyonaryo. Lumapit si Jinwoo sa raid leader. "Ano po ang gagawin ko?" Nakangiting sumagot si Hwang Dong-suk, "Sumunod ka lang sa amin at bitbitin mo ang mga gamit." Yun lang. Sa loob ng mga bag ay puro pagkain, damit at mga kagamitang medikal. Nagtatakang nagtanong si Jinwoo kung bakit hindi sila nagdala ng healer.
Ipinaliwanag ng leader na napakahirap humanap ng healer para sa isang pribadong grupo, kaya ganito na raw talaga ang paraan nila. Napabuntong hininga si Jinwoo. Isang grupo na puro tanker at dealer lang, napakagulo. Kinuha ni Jinwoo ang kontrata at binasa ang isang linya. Hindi ko sisisihin ang kahit sino para sa anumang aksidenteng mangyari sa loob ng raid. Mahirap itong tanggapin lalo na't wala silang kasamang healer. Tara na, sigaw ng dalawang lalaki kanina. Kaya naman nating talunin lahat, kaya hindi na kailangang mag-ingat ng sobra. Masayang sinabi ng leader, oras na para pumasok. Inabot ng drunk na si Yoo Jinho ang kanyang kamay kay Jinwoo. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Proprotektahan kita. Nang hapong iyon, pumasok sila sa donjon. Tahimik na bitbit ni Jinwoo ang mga mabibigat na bag habang sumusunod sa kanila. Lumapit ulit si Yoo Jinho para magkwento. Alam mo ba, yung direktor ng eskwelahang to, tumakas daw dala ang 9 bilyong won. Kawawa tuloy yung mga investor at mga trabahador. Bakit niya sinasabi sa akin to, bulong ni Jinwoo sa sarili. Nagpatuloy si Yoo Jinho, mabigat ba iyang dala mo? Tulungan na kita. Tumanggi si Jinwoo, dahil sa mataas niyang strength stat, wala lang sa kanya ang bigat ng mga gamit. Huwag ka nang mahiya, sabi ni Yoo Jinho. Teka, palagi ka bang ganyang katahimik? Lumingon si Jinwoo at sinabing, sa tingin ko, ikaw ang mas madaldal. Nahihiyang sumagot si Yoo Jinho, ha? Masyado ba akong maingay? Pasensya na, hindi kasi ako madalas pinapansin ng mga tao. Matapos ang ilang sandaling paglalakad, nakarating sila sa pasukan ng donjon. Nagulat ang lahat dahil mas malaki ito kaysa sa isang ordinaryong si-rank na gate. Sinabi ng leader sa kasama niya, hindi ka ba naniniwala sa mga guide na binibigay ng association? Ilang beses ko nang nakita ang mga taong labas-masok dito. Nagsimulang matakot si Yoo Jinho, hindi pa siya nakakakita ng ganito kalaking gate. Lumingon si Jinwoo at nagtanong, unang beses mo ba to? Ipinaliwanag niya na hindi mahalaga ang laki ng gate. Ang importante ay ang mana o magic energy na lumalabas mula rito. Sinusukat ng association ang dami at kalidad ng mana para matukoy ang rank ng isang donjon. Ang mga malalaking guild ay interesado lang sa mga rank na donjon pataas, ang mga mas mababa sa C-rank ay hindi itinuturing na mapanganib. Gayunpaman, ito rin ang unang beses ni Jinwoo na pumasok sa isang C-rank na donjon. Naunang pumasok ang leader. Sa likuran, itinaas ni Yoo Jinho ang kanyang espada na may seryosong mukha, tila handang-handa. Natulala si Jinwoo. Ang mga drunk at errant na tulad niya ay halos walang kinikita, at ni hindi makabili ng matinong sandata o panangga. Bakit ang isang drunk na tulad ni Yoo Jinho ay kumpleto sa mamahaling gamit? Tiningnan niya ang buong grupo, lahat sila ay may magagandang kagamitan. Siguradong malaki ang kinikita ng grupong ito, malayong-malayo sa mga at errant na raid na nasalihan ni Jinwoo dati. Maganda ang daan dito, sabi ng leader. Juhwan, bigyan mo kami ng konting liwanag. Nang magliyab ang apoy, nagulat sila dahil wala silang nakitang kahit isang halimaw. Kakaiba, sabi nila. Walang kahit anong ilaw. Kadalasan, may mga luminous stone man lang. Lumingon si Yoo Jinho kay Jinwoo at bumulong, mayroon bang donjon na walang halimaw? Ngunit sinenyasan lang siya ni Jinwoo na tumahimik.